na pag nagsalita siya katulad nito, nakukumbinsi oh. Sabi ganun dito, wala pa siyang natatanggap. Paano mo nalamang walang natatanggap? Eh alam niya nga na 2 PI yung hindi niya inattendan. At alam niya magkakaroon ng resolusyon. Tapos sasabihin niya dito, at mukhang di naman siya natatakot sa mga pinagsasampa mo. 'Di ba? Yung mga sorry Sir Nathan Julius Gravamen pala, sorry, Gravemen. Gravamen. Sorry ha, pero yung mga mahihinang mag-isip lang talaga ang naaano ni Sir Norman eh. Na nakukonvince niya sa ganun niya. Anong reply dito ni Sir MG? Akala mo lang yon, hindi magpapatalon-talon yan kung di nangangamba, abangan mo lang. Oo nga no, ba't siya lipat nga ng lipat ng lugar, di ba? O paano, lipat na naman kami. Ganyan talaga yung mga poging nila lang. Malipat-lipat. Bali, may dumating po doon na 2 tao Okay. na idol daw po si Ay, FLM. FLM. Magpapapicture daw po na galing taga-Tarlac. So doon po ako naka-idea, bakit dire-diretso sa grahe? Yung 2 tao na yun, kung magpapapicture ka lang. Kasi yung araw na yun, lumabas po si Casper, nakamotor, bumili. Nakatiwangwang po na bukas yung Gate. grahe. Tapos ang nandun lang po si EJ, nagugas ng plato. Ako po nakahiga dun sa may loob, kasi masama ko pakiramdam ko nun. Sabi po nung bata, si EJ, Kuya, may tao. So lumabas ako, sabi ko, Boss, ano po kailangan? Andiyan po ba si Sir Francis? Papapicture lang kami. Galing pa kami Tarlac. Bali, siyempre nag-isip na ako, ba't ganun? Bigla ko papasok ng ganun sa grahe. Di ka man lang nag-doorbell or what, di ba? Tapos nung araw na yon, kinagabihan, nag-isip na sila. Baka nga yung tao na yun, or NBI or police, mga ganun po ba? Nag-aano sila? Nag-iisip? Nag-iisip na po sila. Last day ko, December 14 po. December 13 ng gabi, balak na silang umalis para iwasan yung warrant na darating. Dahil yung warrant ko sa kanya. Siguro po, sir. Hindi ko alam kung kanino yung warrant darating. Okay. December 14 ng madaling araw, umalis sila, sir. Grabe yun. Naiwan kayo. Naiwan kami 2 ni EJ. Ang sabi niya, papasundo na lang namin kayo kay Casper. Umiiwas na po sa warrant na darating, baka maabutan sila. Ay, nako. Galing na sa tao niya, mga kahobre ko. Alam niyo na kung bakit niya ginagawa lahat ng storya na to. Okay. Tapos ang sabi niya, Baguio daw po siya, umati ng Christmas party. Nag-heritage lang kayo nun. Doon po sila nagpahinga nun. Tapos kinabukasan po nun, 10 a.m., doon na po kami umalis ni EJ. Akala ko taga Baguio ito. Bakit parang palundag-lundag? May sinasabing taga Baguio siya, Isabela, may Nueva Ecija. Ba't palundag-lundag ho ito? Umiikot talaga siya, sir, di ba? Tapos dito, mayroon pa siya sa Manila, sir. May bine-verify kaming warrant dito sa Manila, sa Makati. 10 pa yung kaso niya. O 2013, bakit ngayon lang daw hinuli ng NBI? Sir, valid din naman siguro yung observation na yun, sir. Siguro from law enforcement side, hindi kami mag-excuse kung bakit hindi immediately. Kasi 2018 yung warrant niya. Okay. Ang masasabi ko lang dun, sir, kasi talaga nagta-travel din naman siya. At the same time, wala ding nakafocus sa kanya na i-serve yun. Ang hirap din, sir, sumunod doon sa mga tao. Kaya nga nung nakita namin, sir, tinanong namin kasi may bailable offense, tinanong namin kung nakapag-post na siya ng bail. Doon. Kaya lang sinabi niya na hindi siya nakapag-post ng bail dahil nga hindi niya naasikaso dahil nagbiyahe siya ng nagbiyahe. So yung kaso niya sa optometry, hindi pa siya nagpapiyansa. Hindi pa po. Hindi Pero pa. alam niya na may kaso siya na sa Tama po. Okay. Alam niya rin na may kaso siya doon sa violence against women. Alam niya din, sir. Hindi pa rin po siya nagpiyansa. Hindi pa rin po. Kasi Alright. nga umalis siya, sir. Umikot-ikot siya. Pumupunta siya Mindanao kung saan-saan. Bakit daw, hindi sir? na. Bakit daw? Anong dahilan niya at ba't paikot-ikot siya? Ang official na explanation niya, sir, kasi nung kinausap namin siya, meron ng assisted by counsel naman siya. Ang sinasabi niya, sir, may mga businesses siya sa Mindanao at kung saan-saan. So, kailangan siya mag-travel. Yun na nga lang na may isang video nga tayo na nareakan, napraning siya doon sa mga pulis na nasa labas eh.
Na baka mamaya isa-serve na yung warrant niya eh. Minsan nadudulas-dulas na nga siya eh. Pero may naniniwala pa rin talaga. 'Di ba? Shout out doon sa 4 na bodyguard ni Culaong. Pagbalik nyo ng Manila, umuwi na kayo sa pamilya nyo. Kasi kapag nadampot si Norman, baka madamay kayo, mga bata kayo. Wala pa kayong alam dito sa buong issue na to. Concern lang kami sa inyo. Ang amin lang, kapag nahuli yan, kaya magpiyansa ni Norman. Ewan ko kung kaya nyo rin magpiyansa. Tsaka alamin nyo ang trabaho ng isang tunay na bodyguard. Huwag yung putyo-putyong bodyguard. Delikado ang buhay nyo dyan. Hindi nyo alam kung sino mga kaaway nyo ngayon. Kaya ako nananawagan doon sa mga kamag-anak nitong 4 na bodyguard ni Norman Mangusin. Sana makarating itong video sa kanila. Pababa na sila ng Baguio. Kasalukuyan na silang nasa LX. Please, i-share nyo to sa kanila. Pauwiin nyo na ang inyong mga kaibigan o kamag-anak na 4 na bodyguard ni Culaong. Please lang. Ako kahit masama ang pakaramdam, concerned pa rin ako sa inyo. So yun lang. Abangan nyo na lang. Concern lang ako sa ibang tao. Thank you.